Oh, kamusta na kayo? Ano ba? 1 year anniversary ba? Ano ba ang tatawagin dyan? Oh, sige. Basta nakakaisang taon na si dating Pangulong Duterte nakakulong sa International Criminal Court dahil sa warrant of arrest kaugnay ng kasong crime against humanity, human rights violation na inireklamo at isinampa ng mga Pilipino laban sa kanya. So, eksakto. Kasi March 11 siya nung hulihin sa airport. Nung gabi inilipad, kinabukasan a 12, dumating siya sa Netherlands. Kaya eksaktong 1 year today sa kanyang pagkakakulong. After nun, ano bang nangyari? Marami po. Lahat ng mga petisyon, motion ng company Duterte para siya makalabas, para siya pansamantalang makalaya at kung ano-ano, lahat yun nireject. Hindi napigilan ng Duterte lawyers ang jurisdiction, kapangyarihan ng ICC para kay Duterte tungkol sa kanyang kaso na siya ay pinaharap at pinapanagot. Magkakaroon ng trial. Ayan po ang nangyari. Idinelay, na-delay niya talaga ang mga galawan, inaabot ng 1 taon. Ngayon ay tapos na ang pre-trial, hindi rin niya napigilan ng mga Duterte. Hanggang ngayon ay ayaw nilang maniwala na legal ang pagkakahuli at pagkakakulong ni Duterte. Kidnapping pa rin, wala daw jurisdiction ang ICC. Naging taksil daw ang gobyernong ito dahil Pilipino, dating Pangulo, ay nakulong sa ibang bansa. Yan ang kanilang argumento pa rin noon hanggang ngayon, 1 taon na. Ngayon ang tanong, nakatulong ba yung mga argumentong yan sa kalagayan ni Duterte? Pinansin ba at pinatulan ba ng ICC judges? So ang sagot, hindi yan nakatulong. Pinatulan ng ICC judges kasi ginawang basihan yung mga sinasabi ng mga pro-Duterte laban sa ICC, kawalan ng respeto sa ICC. Kaya until now, nakakulong ang dating Pangulo. Yan po ang pinabalikan ko lang yung mga nakaraan kasi 1 taon na eh. Ilang taon kayang ang bibilangin sa kulungan ni Duterte? Hindi nagkatotoo yung laging sinasabi ng kanilang kampo na lalabas na, darating na, sakay na ng eroplano, babalik na. Yan lagi mga propaganda. Lahat yun fake, hindi nangyari. Dahil tulad ng aking sinabi from day one, mula nang siya'y mahuli, ay kontrolado na siya ng ICC. ICC ang masusunod kung kailan siya papalabasin at kung paano siya lilitisin. Hindi ang Duterte ang masusunod. Hindi ang mga DDS ang masusunod. Ay ayaw niyo maniwala, nagagalit pa kayo sa akin. Kung ano pa mga sinasabi ng mga basher at mga troll ninyo. Dahil akala nyo fake ang sinasabi ko ngayon, napatunayan na ninyo. 1 taon kayong nagagalit, 1 taon kayong umaasa, walang nangyari. So ngayon, tatakbo na yung 2nd year. Pangalawang taon na sa susunod na mga araw. Yan na naman ang babantayan natin. Papalabasin ba o hindi? Hindi ko alam. Matatagalan ba o hindi sa kulungan? Hindi ko rin alam. Kasi nga ICC ang mayroong kontrol sa kanya noon at kung hanggang kailan. Okay? So, balik tayo sa iba nating mga balita. Pero siyempre, itong usapin pa rin po sa mga nangyayari. Tuloy pa rin po ang investigasyon sa flood control scam. Mabagal lang ang ombudsman. Mabagal ang Department of Justice. Hindi ko alam kung anong kailang mga plano. Mukhang iso-surprise na lang tayo. Kasi yun ang parang huling impormasyon ko narinig eh. Wala nang schedule na sasabihin sila kung kailan magpapail ng kaso at sinong kakasuhan. Bibiglain na lang tayo. Kung kailan nila gagawin, hindi ko rin alam yan. Yan po yung inside story ko doon sa mga kaibigan natin sa kanila. Bigla na lang nilang gagawin ang pagpapail ng kaso at paglumpas ang arrest warrant, gagawin nila kaagad-agad din. Iyon na lang po.
Wala nang sasabihin silang bukas, sa isang linggo, sa isang buwan. Wala nang ganun. Abangan na lang natin kung kailan nila ipapile ang kaso dahil ako naniniwala sa tagal na hong hinihintay din ng Sandigang Bayan ang mga kasong ipapile laban sa ibang mga sangkot sa flood control project o scam. Kaagad-agad yan. Pag nakitang merong excuse me po, nakitang meron pong probable cause, arrest order kaagad ang kanilang ilalabas. Okay? Yan ho yung update sa flood control cases at investigasyon. Doon naman sa issue sa kaugnayan sa 18 dating sundalong nagsasalita, sila po ngayon ay sumasalang na sa mga investigasyon ng NBI. Kasi sila yung nag-akusa, sila yung magpatunay kung meron silang sapat na basihan at tama ba ang proseso ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Nandun na po sa proseso yun. Pagkatapos nun, bibigyan ng pagkakataon yung mga inakusahan para ipaliwanag nila ang kailang panig. Tapos nun, i-evaluate ng NBI kung sino ang kapanipaniwala bago sila mag-rekomenda ng kaso before Department of Justice. Yun po yung proseso. Hindi pwedeng nag-akusa lang yung mga dating sundalo. Gusto nyo hulihin na kagad ang inaasasuhan. Hindi ganon. Hindi ganon ang proseso. Ang proseso alam ng NBI. Kaya yung mga nagmamadali, nag-akusa na, may ebidensya, bakit hindi pa hulihin o bakit hindi pa kasuhan yung kabila, kalokohan po yan. Hindi ganon. Kung ganon lang ang ginawa ng gobyerno, dapat ang dami ng nakulong. Sa dami ng mga akusasyon nilabas. Dapat lahat ng inakusahan, kung walang due process, kulong lahat yun. Hindi po ganon. Siguro nung panahon ni Duterte, ganon, baka hindi lang kulong, tumba ka agad. Tukhang ka agad kasi sanay kayo ng 6 na taong ganon eh. Walang investigasyon, pag inakusahan, tumba ka agad. Hinuhusgahan na. Dahil yung kamay, yung batas inilagay sa kanilang kamay. Hindi po ganon ang gobyernong matino. Ang matinong gobyerno, pag may nag-akusa, aalamin kung totoo, iimbestigahan mula umpisa hanggang sa huli. So ngayon, nagsimula ng NBI dyan. Tinawag na nila yung mga dating nagpakilala sundalo. Inaalam kung tama ang proseso. Yun ang tamang galaw. Hindi yung magpakulong ka agad or guilty ka agad. Hindi ganon. Kasi pag ang sinunod ng mga otoridad tulad ng NBI, yung gusto ng mga DDS, lahat ng kanilang sinasabi, dismiss ang kaso. Kasi wala sa proseso. Gusto nila, yung sinabi ng mga sundalo, paniwalaan ka agad, ipile na yung kaso. Kalokohan. Sa piskal pa lang, dismiss na yan. Huwag kayong nagpapapaniwala doon sa mga propagandista, yung mga vlogger nila, vlogger ninyo, na akala nila ganun kadali, shortcut na shortcut, nasanay sila sa ganun. Yun ay wala sa rule of law, wala sa due process. Hindi yan susundin ng gobyerno yung inyong gusto. Ang masusunod ay yung tamang proseso for your information. Okay? Please like and share ang ating topic.